Hello, magandang araw sa inyong lahat. So, meron tayong re-react na video. Ito ay galing sa Cebu, anong nito? Anong ninong grupo? Lagi ako nalilito sa Cebu Ghost Hunters PH. So, ni-request ito ng Cebu Ghost Hunters PH. Mga friends natin sila. Ito yung nakasama ni Sir Ed Caluwag sa yung tunnel sa KMJS. Yun ang ito yung mga ghost hunters na yun. So, ang title ng video, Haunted Ancestral House Abandoned. So, panoorin nga natin kung ano to. Nandito kami ngayon sa isang abandonadong bahay na 2 taon na itong naabandona. Mga hunters, tropa naman natin to eh. Ilagay ko nga dito sa full screen. Na hindi natin nakikita dito sa pamamahay na ito. So matatawag natin to na allegedly haunted abandoned house. So tingnan natin mga hunters, ngayong gabi, naku, kaming makita gamit ang pagka abandoned house ang pinag-uusapan, naglalaway na sila Kuya Red dyan. ang aming mga camera o baka makipag-communicate na gamit ang aming mga equipments. Mga hunters, kasama ko ngayong gabi si Ka-Hunter. Ka-Hunter yan. At ako naman po si Ka-Hunter LG. Huwag na natin patagalin pa at kami ang Cebu Ghost Hunters PH. Let's go! Cebu Ghost Hunters PH 2. Ako si Jerson Cobio. Ako po yung may-ari na. Yung mama ko is pumanaw na last 2021 August. Ito po ay ancestral house namin at Ano to, sa Cebu? po ito ng Sa Cebu ba? lolo sa lolo ko. Yung kapatid ko. Nakita ko po. Papunta ng CR tapos Unang criticism, friends ko to eh. Itong taga Cebu Ghost Hunter PH. Hinaan yung background sound. Mas magandang, ako para sa akin mas magandang wala ng background sound. Sa akin lang pero interesting naman yung yung nangyayari. ako para gulatin siya pero ako yung nagulat kasi nandyan pala siya sa kabilang kwarto. Parang doppelganger. Habang nakahiga ako at meron akong ka-chat, meron ako nakitang isang malaking anino. Pagka kinabukasan. Ano yung na yan? Usok ba yon? Meron ako nakitang Usok ba yan? Ako at Tamo meron ako nakitang isang malaking anino. Pagka kinabukasan usok ba yon? is yun na, nasakit na ako at di na ako makabangon. So yun mga hunters, magandang gabi. Time check, it's 11:48. Yun, 11:48, tama. So ito mga hunters, let's start to investigate itong bahay na to. And nakita naman natin sa video na ang bahay na to ay puno na ng mga dahon, ng mga halaman. Tawag ito, yung mga kinain na siya ng mga dahon. Tingnan mo. Madaling masunog yung bahay na ganyan paggawa sa kahoy, Kasama natin si brother. Si brother. Susi. So ito mga hunters, may susi pa. Let's go. Yeah. So, uy, baka mamaya may kalabugan dyan hindi na tayo friends pag may kalabugan dyan. Ako na lang mag-open. Sige. Kinain na siya ng anay. Luma na, kinain na siya ng anay itong... Ingat kayo dyan, baka mamaya malusot kayo dyan pagka Ito ng susi. Ito mga ka-hunter, sobrang delikado na. Oo nga pala, itong mga to nagsusulisit sila ng ng para sa equipment nila. Ako na po yung nagsasabi sa inyo. Kung gusto niyo ito yung inuulit ko para sa akin yung paghihingi, yung panunulisit ng pera para sa akin. Hindi naman masama 'yon. Kahit nga yung kay Kuya Red sa akin, parang hindi naman yung halimbawa manghihingi, may mga YouTuber naman talagang gumagawa nun eh. Nagkakatalo lang doon sa layunin ng hihingiin. Halimbawa, may ipapalabas sila nakakaawa doon kunyari. Na halimbawa, tinulungan ng aswang or bigyan nyo kami ng budget para
para daw imbestigahan yung lugar. Tapos pagdating doon sa lugar, PPKin lang naman yung video. Yun ang mga masasama, yung sa layunin. Pero ito mga to, ako na yung nagsasabi, legit naman to mga to. Kahit papaano. 'Di ba? Part yan ng group nila Sir I Am Reverie eh. Syempre, siguro sa ngayon wala pa silang budget. Pero paangat na ng paangat to mga to eh. Nare-recognize sila, panay na ang guest nito sa mga credible news outlet. Visit yung page nila, Cebu Ghost Hunter PH. Kasi parang kinain na ng kanay. Yan yung nangyayari sa bahay. Wow. Ayaw magpabukas. Yun. Tinom. Sorry, kable. Masud lang dia. Ay, pansay mo itong ban. Kuhanan. 2 taon na to. GoPro sana may dito. May mag-sponsor. Tataka nga ako eh. Yung mga peking Ghost Hunter, sila Zards naka-GoPro tapos bodlat ang kinong-content. Itong mga to, 'di ba, sana mabigyan niyo ng pansin. Ako na po yung nag-endorse dito. Yung mga binubuhos yung pera sa mga peking Ghost Hunters, idala nyo dito kila Cebu Ghost Hunter PH. Para maganda-ganda naman yung equipment nila. So pagpasok ko pa lang, yung bahay is puno na ng kalungkutan. Pero dati yung memory dito, masaya. Maganda yung bahay na to. Talagang pipiliin mo talaga kung saan ka. Makaiwan ka ng kandila, just sunog eh, no? Hindi na matibay. Doon ako takot eh, doon sa mga altar na yon. Yung lola ko dati nun, yung bahay ng lola ko. May ganyan, may altar. Lagi siya nagsisindi. Lagi ko ini-imagine, paano kapag naiwan ni lola yung yung kandila. Tapos kahoy pa yung bahay. Mahulog. So may underground to, brother, no? Parang ganun. Cebu Ghost Hunter PH, makarinig lang talaga ako ng kalabog dyan na peke. Hindi na tayo friends. Ito yung kwarto Wait lang, may kalabugan ba dito? ng mama mo. Okay, may gabi kita mo, yan. Yung sanga ng isang halaman, pumasok na sa bintana. No? Pumasok na siya. Magandang gabi. Emergency light pa, magagamit pa niyo to. Ito yung unang kwarto. Dito may nakapasok siguro na pusa dito. Dito yung underground. 2 kwarto, ginawa ko. Dito mga hunters, mabigat yung pakiramdam ko dito. So may sound effects na gano'n. Ito ha, another criticism. Napapansin ko, mukhang may third eye to si Kuya, allegedly may third eye si Kuya na nagaanito. Ang sa akin, parang, alimbawa, kami naman kasi, lalo na ako, di ba? Madudahin akong tao eh. Syempre ako, unang-una pa lang pagka napanood ko, magdududa na ako agad. Sa napanood ko, totoo ba na may nararamdaman ka? Ano yung mga gagawin para mawala yung pagdududa namin as an audience? Ano mako-comment dito sa baba? Dapat halimbawa pag may nararamdaman ka, agad ng EMF meter. Maglagay agad. Para kung ano yung nararamdaman mo, hindi ko kini-question kung totoo yung third eye mo o hindi, or kung ano yung ability na meron ka. Kaya lang, sa iyo lang yun eh. Ang mangyayari kasi nung pag hindi kami nakakakuha ng proof, kahit ako pwede ako magana, sabihin ko may nararamdaman din ako dito. Hindi kasi hindi kasi agad-agad malalaman natin o ma-authenticate yun eh. Yun ang papel ng mga gadgets.
Pag may naramdaman kayo, lagay agad ng EMF meter or kahit ano dyan, kahit motion ball na, ilagay nyo na rin dyan para ma-validate yung yung nararamdaman nyo. 'Di ba? Para pagka halimbawa, may naramdaman ako dito tapos biglang pumalo yung EMF meter. Ay, oo nga, totoo nga yung sinasabi niya, oh. 'Di ba? Yun kasi visual representation namin nun eh. Nang nararamdaman nyo eh. Or pag sinabi nyo malamig, bili ka na thermal camera or kahit yung thermometer na para may laser para malaman talaga kung malamig dun sa spot na yun kumpara dun sa ibang spot. Nag-uumpisa nang tumayo yung mga balahibo ko dito. Sa apakador na to. Goosebumps na. Pag ganyan, ibig sabihin, possible may nakatingin lang sa atin. Tapos, sinahayaan na niya tayo na ngayong gabi grabe nila, antik. Bakit kaya tinabunan ng pulang tela? O pwede itong magkulong ng kaluluwa? So, yun mga ka-hunters, after the exploration, check ng mga kwarto-kwarto. So after nito, we will do the proper investigation na let's try to communicate para mapatunayan natin kung totoo ba yung makausap natin yung nagbigay sa kanya ng sakit o sino pa man ang nandito ngayon meron tayong makausap. So, mamaya. Let's go! So yan mga ka-hunters, andito na sila Bro J. After kasi namin na i-check yung loob ng bahay, so sila yung sumunod, si Bro J at saka si Vans 37. Sila yung sunod na nag-check sa loob. So, alin kayo bro? So, may mga katanungan tayo sa kanila. Si Vans 37. Shoutout mo yung page mo bro. Shoutout mo yung page mo. Guys, passport yung channel, no? Paano sa Mingos Adventure, guys? And guys. Ano daw? Anong channel niya? Shoutout mo yung page mo. Guys, passport yung channel, no? Paano sa Mingos Adventure, guys? Ano daw? Ban 37 ba? Kuya, pag magbablog ka, bawal mahihain pag nagbablog. Sayang, baka mamaya magaganda yung videos mo tapos mahihain ka. Dito yung nakakapagtaka no? Kung sino yung mga legit na ghost hunter yung pamahihain. Yung mga namimeke, yung pa yung makakapal ang mukha. Mo yung page mo bro. Shoutout mo yung page mo. Guys, passport yung channel, no? Paano sa Mingos Adventure, guys? Ano daw? 137 ba? 137 Ghost Adventure. Kasi hindi ko naiintindihan sinabi, huwag mahihain. And guys, Bro J. Magagaling lang nila Vans 37 tsaka ni Bro J sa loob. Pa-shoutout ang page mo, brother. Bro, paki-subscribe sa aming channel, Bro J Ghost Hunter, and paki-follow sa YouTube, sa Facebook page ko. Yun nga bro, salamat. Okay, so ito may mga katanungan kami sa inyong dalawa. Huwag mahihain. Pag ganyan, pag may pagkakataon, huwag mahihain. Baka mamaya, mas magaganda pa ang videos nyo. Kila Kuya Red na namimeke. Diba? Huwag mahihain, men. Sir Cebu Ghost Hunter PH, pagsabihan mo itong mga to, huwag mahihain. Sayang. Diba? Baka mamaya, kayo pa yung may mga malulupit na video. Tapos mahihain kayo. Sayang naman. Pinakamabigat. Dun sa may banda dun sa may parador. Wow. Ano yung Parang iba talaga ang ano ko dun sa... Sabi ko sa kanya, buksan ba? tapos? Wala masama kami nagkuhan. Baka nag-alanganin kami buksan eh. Bakit? Parang binantayan may parang may nagbantay. Pabigat doon sa may pakador eh. Tanungin natin yung may-ari. Nagkatugma ba, boss? Brother, ano yung sinabi ko? Sa may pakador, Oo. yung pinakamabigat.
Pero may experience ka din. Hindi pa sila nag-uusap? Maliit pa yung panganay ko na babae. Saka nakahiga lang kami sa sa higaan, tapos sakay siya sa karang, tumutunog yung karang. At never pa siya nag-try na Hindi pa marunong maglakad yun. hindi pa marunong maglakad. So, gapang lang, gapang. Saka na-shock na lang kami na gumapang nasa gilid na namin Oo. yung bata. So, doon sa karang, Na walang Anong trolley karang? ba yan? Trolley. Sa trolley, parang may trolley. gumawa sa kanya, sa trolley. Nilagay sa gilid ninyo. Kasi yung support sa Oo, dito. sa walis. Parang tumaas. Yung parang may, di ba, Oo, pag may kinuha mo yung bata, May tanong ako, bro. Sa Kaya lang, ang problem do sa kwento na yon, kwento lang, mas maganda sana kung may pero wala yun yung account ubos ng kwarto. Ang task nila dyan, ma-prove yun kung may possibilities bang mangyari yun. yung parang ganun. Parang bigat mo ba, no? Oo. Bro, bigat mo. Doon din sa atong kwarto kasi yun dati, tapos nung buhay pa yung mama ko, may nakita siya mga patak ng dugo. Yung sobrang ingay kami, tapos mga kalahating gabi na. Okay, madaling araw na. Okay, tapos Sobrang ingay kami, tapos biglang napatay yung electric fan. hindi naman sira. Di naman siya, until now, ginagamit pa naman namin. Tapos nakasaksak naman siya, tapos enough namin 0, 3, ayaw talaga. Tapos biglang sinabi na lang ng partner ko na humingi na lang siya ng patawad. Okay, ng pasensya. Tapos sumindi. Kasi maingay kayo. Mm. Nantay. Tapos biglang umandar ulit. Ha? After na paghingi ng pasensya, Umandar yung Doon sa electric fan na yon, minsan nararanasan ko yan Kasi yung sinasaksakan ko na electric fan dito, naglo-loose. Baka ganon. Baka naman nag-loose. Diba? Hindi, sa investigation kasi, lahat ng scientific explanation muna, i-explorein mo. ito, kung saan ko una naramdaman, yung hindi niya sinare sa aming tatlo. So, kahit siya, Kasi ako, dati, na talaga ako naniniwala sa ganun. Yung mga ganun. Until na experience ko na lang. so ngayon, yung mga buhol-buhol na story, natutugma na. So, eto, tapos na tayo mag-connect sa mga hawak na-experience mo, nilang sir? dalawa. Nagtugma. Ito yung witness namin. Hindi namin binayaran to na para sabihin itong gagawin mo ganyan. Siya yung may-ari. In-invite niya kami para maimbestigahan yung bahay. So, nagtugma. So, now, after this, checking inside the house, no? Communication na. Try natin kung ano yung nandito sa loob na to. Either demonic, elemental. Tingnan natin gamit yung mga equipments. Let's go. Baka sa baba na tayo. Naalala ko tuloy yung live nyo. Tapos bigla may umakyat. Yung kasama nyo si I Am Reverie. Bigla may umakyat. Ano yun? Yan ang sinasabi ko, di ba? Yan na yung kasi weak yung ganyang bahay no? Kaya kailangan talaga pag-iingatan nyo yan. Pagka matagal ng hindi na yung bahay, brittle na yung mga parts niya. Ayaw tanong ba na? Straight. Sobrang tagal ng bahay ba? Kaning angle dito. Ito na angle dito ba? Pag ganyan mo pa lang tapos nakita mo yung kwarto, parang may tumitingin sa'yo. Okay. So, yung EMF, share ko lang sa inyo, sa mga hindi pa alam, ito yung electromagnetic field, nagde-detect ng electromagnetic sa paligid. So, maganda to gamitin pag walang kuryente. So, let's try. Ito umiilaw to siguro, may nadidetect to na battery. Gaya nito, may battery yan. Check pa lang natin. Diba? Dinidebunk nila. Nakita nyo yung EMF. Ganyan na yung senaryo. Ganyan na yung nangyayari. Ngayong gabi oh, thank you.
Walang ano, Sir Cebu, walang ano to? I mean, walang kuryente sa bahay? Gabi daw sa magandang gabi din daw. Ako kahit kay Sir I am Reverie, pagdating talaga sa motion ball, ano talaga ako eh. Skeptic talaga ako eh. I don't know ano, kung paranormal man yung motion ball na umiilaw na yan, sige. Pero maliit yung chances na totoo eh. Kasi ano yan eh, nagre-rely yan sa movement eh. So, tinuod ba nga Kasi unang-una 'di ba yung ano, yung sahig nila. Ito ha, parang yung Sir Cebu Ghost Hunter PH, gayahin nyo yung style ni Sir I am Reverie. Ang ginagawa ni Sir I am Reverie pagka naglagay siya ng ano ng motion ball, ang ginagawa niya, inaapak-apakan niya muna yung gilid. Para to make sure na, kasi ang unang-una ang nakikita ko do sa lugar nyo kasi, ang sahig niyan kahoy eh. 'Di ba? Pag naglalakad kayo diyan, may chances na talagang yumayanig yung bahay kasi nga hindi stable yung ano, yung pinapatungan. Siguro, halimbawa kung mag-start kayo experiment, testingin niyo muna yung gilid. Maglakad-lakad muna kayo. Pagka umilaw doon, unreliable yung result nun. Mag-EMF na lang kayo. 'Di ba? Pero tingnan natin kung ano ba to. Or kung gagawin nyo man yan, walang gagalaw. Dapat. puyo diri nga kwarto? Nga naa nagpuyo aning aparador? Pwede niyo pa sigaon ng flashball. Pwede niyo po pa ilawin yung flashball. Gusto na namin patunayan na yung mga experience dito na may-ari, totoo ba? Kung totoo man, kung merong nakatira dito at patunay na totoo yung experience nila, pwede nyo bang pailawin yung mga flashballs? O kahit isa dyan? Pwede nyo pailawin ulit? Itong mga flash... Wow! Yun. Yung sahig kasi, men eh. Ikaw po ba yung... Hindi pa ako tapos sa tanong. Huwag kang mag-wow, naiinis ako. Wow. Huwag kang mag-wow. Itong mga flash... Wow! Yun. Wow. Ikaw po ba yung... Hindi pa ako tapos sa tanong ko eh. Walang hangin, wala pong hangin mga hunters. So, imposible iilaw yan. So, patunay yan na nandito sila. Sila yung nakatira dito. Elemento po ba kayo? Ikaw ba yung nag-ano ng bata, ng anak ni brother? Naglaro sa bata? Gusto na namin patunayan. O ikaw ba yun? Kung hindi, bibilang ako ng 10 kung hindi. Pero pag hindi pa natapos yung bilang ko, ikaw yun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, dito siya. Some of you may find this video boring, ano. Pero wala eh, ganyan talagang pag ghost hunting, men. Patsagaan talaga. Hindi kasi ito katulad nung ano ng mga nakasanayan nyo ng ghost hunter na, wow! Di ba, men? Hindi ito yun eh. Ganyan talaga. Tinan mo itong mga to, ito yung ayaw kong nabababoy kasi. Itong mga taong to, nagsusumikap itong makakapture ng totoong multo talaga. 'Di ba? Talaga nagtsatsaga sila na kahit konting kaluskus man lang ang marinig nila, masaya na. Pero yung sa inyo, men, anli kalabog eh. Ning nasa kong kamot, pwede ninyo mong diri ka magpadungog. Kung sadyog ka. Meron po ba kaming kasama dito ngayon na nandito ngayon sa aparador na to? Okay. Yung take note yung kanyang ginagamit na application, Spirit Box. Yung cellphone kasi may FM receiver. May FM, 'di ba may mga cellphone na may FM radio?
pwede niyang gamitin yon yung sa Spirit Box. Legit yon pag ganun. Application lang naman yung FM eh. I don't know kung magiging peke kung talagang makakapag-insert ng words doon, Pero sa akin, kapag ka radio signal yung gagamitin ng cellphone, legit naman. Hindi yung ghost tube magkaiba yung ghost tube kasi random words yun eh. Ito kasi ang ginagamit nito yung FM radio ng cellphone. Kaya kahit papaano legit, pero may konting margin pa rin sa pagdududa kasi nga cellphone application ang gamit. So nandito po kayo sa aparador na to. Sponsoran nyo nga to ng yung katulad kay Sir I Am Reverie, yung Spirit Box talaga para walang pagdududa. Meron po ba naninirahan dito sa aparador na to na ginagawa itong portal? Matandang babae. Ano po? Bakit? Sir, may matandang babae ako narinig. Mahal nailingan sa itong albularyo. So may albularyo na nakapunta dito? So may albularyo na nakapunta dito na yung narinig namin boses sa matandang babae. Meron dito. Ito yung ginagawang portal ba ninyo? Matandang lalaki. Portal nila to. Walang subtitle eh, no? Pag-asa mo. Okay. Ako dahil si LG, si Yan. Kaya lang walang I mean cellphone application kasi eh. No? may konti pa rin akong doubt. Balay. Si Bro J. Ug si Michael. Ikaw unsay pangalan nimo? Or unsay pangalan ninyo? Naamoy pangalan? May pangalan po ba kayo? Kung meron man po, ano po yung pangalan ninyo? Ano daw? Ano po? Yung pangalan ninyo? Gina? Ako si Gina? Reply. Ako si Kung ano? Ang linaw nga, no? Gina? Yung matandang babae na... Impressive yun kung mapapatunayan nilang legit. Kaya dapat talaga legit na Spirit Box eh. May doubt kasi ako pag cellphone application eh. Pero although na pwede naman mangyari yun kasi nga, katulad ng sinasabi ko kanina, may FM radio receiver din yan. Kaya lang syempre, may doubt pa rin. Sir, next time paki-explain kung anong application yung gamit nyo, no? Para kami din mariresearch namin kung ano ba yung ginagamit nyo. Or kung may daya ba yun or hindi. Diba? response. Pero kung totoo yun, impressive yun. Diba? Ako po si Gina. Karon kayo to, no? Okay. Ikaw po si Gina. Bug na akong likod. So kung kayo po si Gina, bakit po kayo nandito? Bakit po kayo nandito, Gina? Dito na po ba kayo nakatira dati pa? Gina? Si Gina yung pangalan ng matandang babae. Tama. Okay, si Gina pa itong kausap namin ngayon. Di ba dahil nagalaw mo lang yung ano? Gina, naparito kami para mag-investigate lamang po at makausap namin kayo na patunay na meron po talaga ditong nakatira. Maraming salamat po, Gina. Yung lalaki po, ano Karen po. ng lalaki? Hindi eh. Sa akin, May pangalan po ba yung... para sa akin inconclusive yun eh. Kasi yung sahig nga kahoy, di ba? Or kahoy ba yung sahig niya o semento na? Basta sa motion ball talaga. Hindi, kayong bahala. Ano kayong humusga dyan sa... Pero sa akin yung motion ball kasi hindi reliable talaga sa akin. Lalaki? Yung si Gina.
Wala ko kung pero hindi ko alam itong igsuon sa kong mama. Virginia. Ang pangalan. Virginia. Buhay pa. Patay na. Ang sa po yung naman yan eh. Kuhan sa nasakit na sa to. Lupa niyo po ba ito? Pwede niyo po pa ilawin yung flashball? Yes. Yes ba? Sinabi? Yung matandang lalaki na nag-response. So, kayo po yung nauna dito. Lupa niyo po ito. Tama. So at least may nalaman tayo na silang dalawa, lupa nila itong dalawa dati. Tama po ba? Maraming salamat po sa pag-response sa aming mga katanungan at bahagi ninyong pangalan. Yun lang po yung layunin namin na patunayan po yung mga nangyayari dito. Alam naman po namin na mabait po kayo at hindi po kayo. Tahimik ka daw. Maraming salamat po. So, ito'y patunay ng mga elemento. Ito sila. Tinatanong natin, mas nagiging clear para sa atin na ito sila is elemental at hindi sila nanggagalaw. O ay gusto lang nila manahimik at manirahan dito ng maayos. Tama din yung mga tanong natin, tama din yung mga response. May mga pangalan, Iyong, Gina, sila ay dito, tapos sinisit-sit, yung last na part, ayaw na niya ng maingay. Ayaw na nila na tinatanong sila. Yung ganun. Sabi niya tama na, tahimik na, saba, yung parang ganun. Ayaw na niya. So yun, klaro naman, nag-response. Tsaka, diba, kuha naman ng mga camera natin. So yun, maraming salamat po. Gina at Iyong sa inyong pagbahagi. Hindi lang natin na kung sila ba ay unang nakatira dito o hindi. But I think these are elementals na nandito. Naging portal na nila itong part na to. And kung nakita nyo yung mga sanga, pwede naman siya, yung mga sanga pwede naman dito o doon. But dito, tinan nyo, papunta sa aparador. So may mga connections yan. Kanila to. So maraming salamat po. Alis na po kami. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Hindi ba dahil nag-move ka, kaya tamo ha? Okay. Di ba yumanig lang yung upuan? Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Kasi umilaw yung motion ballman eh. Tamo ha? Salamat po. Okay. Hindi ba dahil gumalaw Maraming ka? Kaya umilaw. salamat po. So, yan yung mga patunay na kanila to. So, yun po. Maraming salamat po. Ako si LG, si Yan, si Bro J. Kilala ka, bro? Si Jersa. Anong gusto mo sabihin po, sir? Ano lang. Akala ko yung vlogger yung tinatanong. Wala lang. Gusto ko lang. Gabayan nila. Gabayan lang nila lahat at saka hindi lang Gagambala yung Sa bahay na ito, nadaman namin ang lungkot ng bahay na ito mula noong naabanduna. At bukod tanging elemento na lang ang mga nakatira. Mga ka-hunters, salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa susunod. So, ito yung opinion ko dito sa Cebu Ghost Hunter PH. May mga nagustuhan ako na part, di ba? Ang gusto ko sa kanila kasi, feeling ko alam nila kung paano nila buuin yung istorya. 'Di ba? Nandun sila, may witness sila doon. Kaya nilang nagpipiece sila ng puzzle together eh. 'Yun ang nagustuhan ko. Ang isa pa yung nagfo-focus sila doon sa main topic talaga.
Hindi yung, di ba napapansin mo sa mga peking ghost hunter? Dito sa bahay na to, may white lady, may nagbigti, may tiyanak, may aswang. Lahat ng uri ng ano nandun na, di ba? At ang pinaka-importante sa lahat, hindi sila namimeke. Hindi sila namimeke, promise. Now, do sa negative part, no? Yung art ng paglagay ng background music, need na i-improve. Kasi ano parang ano siya may mga time na para sa akin parang distracting minsan Then yung isa pa yung pag-i-explain ng mga equipment, yung katulad na ito pong application na to dapat, yun hinihintay ko, ito po ay application ay ganito, 'di ba? Yung motion blur. Kailangan talagang paulit-ulit na ini-explain yun Kasi baka mamaya sabihin sa akin, hindi, sa nakaraang vlog nila na-explain na nila yan. Nakaraang vlog yun, paano halimbawa kung ako, ngayon lang ako nakapanood ng video nila. Hindi ko naman alam kung ano yun, di ba? Kung mapapanood nyo yung lahat ng mga international ghost hunter, ganun lagi ang ginagawa. Laging ini-explain. Si Kuya Red, kahit paano naman, ganun naman ginagawa ni Kuya Red Lagi niya ini-explain kung anong equipment yung gagamitin niya. Di ba? Yun naman ang good side din naman kay Kuya Red. Tapos ito yung mga evidence na nakuha nyo, ako wala akong problema doon. Yun ang pwede ko irespeto. Alam nyo kung bakit? Hindi naman sila na meke Ngayon, kung halimbawa, pagdedebatihan natin, yung ba talagang sinasabi sa spirit box niya, ganung word ba talaga? Kasi pwede kasi nga mangyari, ang pagkakarinig niya, hello, ako ang pagkakarinig ko, hi. 'Di ba? Pero sinasabi niya hello. Yun kasi subjective yun Sa interpretation yun At kung halimbawa magiging bias sila dun sa evidence na makukuha nila, wala akong magagawa doon kasi naghahunt talaga sila ng multo. 'Di ba? Pag bias sila dun sa evidence na nakuha nila, pwede, hindi, ano lang yun, static lang na radio yun, akala mo lang nagsalita. 'Di ba? Pero feeling niya nagsalita. Hindi ko sila masisisi doon. Pero ibang-iba kasi 'yon kapag ang evidence is sinadya mong pekein. 'Di ba? Ito yung sinasabi ko May mga ghost hunters akong na review. 'Di ba? Katulad nila Sir I Am Reverie. May mga doon. Si Sir I Am Reverie naman, tinatry niyang maging neutral as much as possible. Pero yung pagiging bias kasi, hindi na mawawala 'yon. Lahat naman nakikitaan ko nun kahit si Sir Pedro Pablo pa yan, 'di ba? Kahit mismong si Sir Ed Calawag, nakikitaan ko ng bias sa evidence na nakukuha nila kasi naniniwala sila doon sa evidence nila. At hindi ko sila masisisi doon. Halimbawa, may nahagip silang puti sa camera at sabihin nila na yun ay white lady. Then mapapatunayan na hindi pala white lady yun, kundi posting puti lamang. Pagka in-examine mo, hindi ko sila pwede sisihin doon kasi naghahanap talaga sila ng multo Pero ang senaryo ganito, sinadya nilang kumuha ng bayaran para magdamit bilang white lady. At sinadya nilang kunan at palabasin na white lady yun ang pandaraya. Yun ang panluloko. 'Di ba? Yung sinasadya mo na mameke. Pero kung halimbawa may kumaluskus dyan, tapos pinalabas niya na yun ay, nagpaparamdam dito. Daga naman pala yun. Kasi hindi mo na makokontrol yung daga 'Di ba? Sa akin, medyo pwede ko pang palusutin yon kasi hindi naman natin nakikita kung daga ba talaga yun o hindi. Base na lang sa interpretasyon natin. Pero kung malalaman mo na meron pala silang inarkila na taga-Kalabug dyan, tapos sasabihin nilang paranormal doon, na alam nila sa sarili nila na hindi naman talaga paranormal yon, 'di ba? Doon tayo magkakatalo. Yun lang naman ang napansin ko dito, men. Tapos sa mga magsasabi na boring tong video na to, wala tayong magagawa Ganyan talaga maghunting ng multo Hindi naman katulad yan ng mga peking ghost hunter na maya't maya may nakikita. 'Di ba? Ito yung totoong ghost hunting talaga. Kaya yung mga ghost hunters na gumagawa ng totoo, ang challenge sa inyo, paano nyo mapupukaw yung attention ng mga nanonood sa videos nyo.
Na-fix nila, ano yan, nila Boss Rino yan. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng katatawanan. Nag-ghost hunting sila, nakakatawa, para kahit zero yung evidence na makuha nila, nag-enjoy yung mga tao, natatawa dun sa video eh. Ano daw? Nagsalita yung ano. Diba? Diba kahit wala tayong makita doon sa video nila Boss Rino, nila Adventure Ducks, nila Balbaliw, okay lang. Nag-enjoy tayo eh. Diba? Natatawa tayo sa ginagawa nila eh. Yun ang mga paraan nila. Sila Sir I.M. Reverie naman, hinahaluan din ng konting kalokohan, diba? Yung ginagawa nila. At saka kahit papaano, yung dun magkakatalo, 'di ba? Kasi yung pagiging boring ng ng totoong pag-ghost hunt, given na yun talaga. Lalo na pag wala kayo nakukuhang evidence. It's up to you na lang para maging entertaining. Sila nafi-fix din nila Sir Nibram yan, nila Sir Pedro Pablo. 'Di ba? Pag pinanood mo yung vlog nila, walang nangyayari, pero yung nag-e-enjoy ka naman doon sa urban exploration nila. 'Di ba? Yung para kang kasama sa pumapasyal. 'Di ba? Ganoon lang naman mga kababayan ko. So ano masasabi nyo dito? Maraming salamat po. Bye-bye. Gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag